Hello mga Beshi, this is Beth, ang Beshi mo dito sa Canada. At ngayon, isa na namang buhay immigrant dito sa Canada ang isi-share ko sa inyo. Pero bago yan, kung ikaw ay bago sa aking channel, please watch, like, follow, and share for more videos. And bago ko nga pala makalimutan, congratulations nga pala sa aking lucky sharer ng aking last video. Thank you and shout out sa inyo, Shaisel Marasigan Consigo, Josephine Rago Furog, John Larry, and Larry James Kasapaw Odones. Dahil nag-share kayo at nag-follow, deserve nyo ang stars. So ngayon nga mga Beshi ay isi-share ko sa inyo kung paano kami mag-budget dito sa Canada at ilang tipid tips na pwede nyo gawin hindi lang dito sa Canada pati na rin dyan sa lugar nyo. Alam nyo ba mga Beshi, sobrang taas na talaga ng inflation ngayon. As in, yung dati na 2 bags sa grocery, pag namimili ka ngayon, 1 bag na lang. Hindi lang naman dito mga Beshi sa Canada, kahit sa ang lugar naman, even sa Pinas. Kaya sa panahon ngayon mga Beshi, dapat practical na sa lahat ng bagay. At dapat isipin kung saan ka mas makakatipid. Kasi kung hindi mo gagawin yan, talagang mahihirapan ka. So, hello mga Beshi. So, ngayon nandito tayo sa New Asian Market. So, titingnan natin kung magkano yung aabutin ng $100 dito sa ating pamimili. So, yung $100, yun yung pinakamalaking value ng pera nila dito. So, i-compare natin yung mabibili natin versus dun sa 1,000 pesos na pinakamalaking value ng pera naman sa Pinas. So, let's go! So, ayan mga Beshi, pumasok na tayo dito sa New Asian Market. Alam nyo ba mga Beshi na napaka-affordable dito ng mga bilihin? Pero may ilan din naman na mas mura sa ibang grocery store kaysa dito. Kami nga mga Beshi, pag namimili kami, bago pa lang kami magpunta sa grocery store, naglilista na kami ng mga items na kailangan namin bilhin. Para pagdating namin sa grocery, alam na namin agad ang mga priority naming bilhin. Kasi mga Beshi, kapag wala kami nito, tapos pagdating sa grocery, kung ano-ano na lamang ang madampot. Lalo na at madaming masasarap na pagkain dito sa grocery na hindi pa namin natitikman sa Pinas. Isa pa nga mga Beshi, ang ginagawa namin is nagsiset na kami ng mga budget namin per week. Like for example, yung 100 Canadian dollar, dapat hanggang dun lang yung halaga ng bibili namin para pasok pa din sa budget. Minsan, napapasobra pero hindi naman ganun kalaki. Sadyang napakahirap Beshi ng mag-budget dito sa Canada. Matinding disiplina sa sarili ang dapat gawin para lang makasurvive dahil patuloy ang pagtaas ng mga bilihin dito. Maiba ko mga Beshi, dito nga pala sa Asian store na to, meron din ikaw mabibili na Filipino foods. Syempre Asian store nga, di ba? Pero mura dito yung mga Filipino foods, unlike doon sa mga nabilhan namin dati. Disclaimer lang po mga Beshi, hindi namin ini-endorse ang New Asian Market ha. Nakakatuwa lang talaga kasi mura yung mga food nila dito despite na siya ay imported. Isa pa mga Beshi, meron din dito na mga fish na kilala namin na meron sa Pinas. Kaya malimit talaga kami dito namimili para isang lakad na lang at tipid sa gasolina. Alam nyo ba mga Beshi, sa 100 Canadian dollar ay marami ka na rin talaga mabibili kahit papaano. Unlike sa Pinas na yung 1,000 pesos mo, which is kung ikukumpara natin sa 100 Canadian ay sila yung may pinakamalaking value ng pera. Pero sa 1,000 pesos mo, maliit na lang mabibili mo. Nung nasa Pinas nga kami mga Beshi, yung 1,000 pesos namin na budget, 2 days lang namin na budget yon. Pang-budget namin yon sa kanin at ulam maghapon. Samantalang dito Beshi, yung 100 Canadian dollar, kaya namin mapagkasya ng halos isang linggo. Pero syempre, depende pa din yan sa tao kung paanong pagtitipid ang kanilang gagawin. Ito mga Beshi, sa pagkain lang pinag-uusapan natin ha. Syempre, wala pa dyan yung kung gusto mong bumili ng bagong damit. Pagdating sa usaping yan, buti na lang hindi kami maluho sa damit. Ang mahalaga may naisusuot kami. Ang maganda nga dito sa Canada mga Beshi, kahit anong isuot mo, wala silang pakialam. Okay na kami sa simple lang na pananamit. So, yun nga mga Beshi. So, katatapos lang natin mag-grocery. So, ang napamili natin is nasa $80. So, mamaya pag uwi natin sa bahay, isa-isahin natin kung ano yung mga napamili natin. Okay? Okay. So, ngayon, pupunta po kami ng Walmart kasi meron pang tira na almost $20. Wala pa tayong bread.
Wala pa kaming bread. So, punta kami ng Walmart. Yun nga mga beshi, pinipili namin bumili sa New Asian Market tsaka sa Walmart kasi yun yung sa tingin namin, yung mababa yung presyo. Kumbaga yung abot kaya yung price. Unlike dun sa iba na mahal. O mga beshi, makikita nyo, papunta na kami sa Walmart. Hahanap na kami ng parking slot para makapasok na kami sa loob. Kita nyo yan? O ito yan. Kililigo na ako dyan mga beshi. Yan! O kita? O papalapit na kami dyan. Mamaya ko sasabihin sa inyo kung ano mga bibilin. Magpapark muna kami mga beshi. You know, wala pa ako makita parking there yung mga beshi. Kaya maghintay lang kayo dyan. Manood lang kayo. Tapusin yung video at baka mabangga ko si Manong. Banana, tomato. It kind of rhymes with mama. Let's go. Banana. Back. Get the circle bread. How much is that? That's $4.77. That one. What is that? No, you said you want ice cream. You really want ice cream? Yeah. Oh, let's go. And a popsicle scooper. What? Popsicle scooper. Oh, we don't have a scooper. We will try to find it. Here, this one. I want a teeny tiny Nutella. Oh, this is the No, thing. this one. This one. What's that? Oh, No, I not got not that one. That's not taste good. This one. How about the peanut butter? Yeah, that's a teeny $5.99. tiny one. Teeny tiny one. You're not a teeny It's tiny the same one. size as Why the did you say Nutella. teeny tiny one? It's the same size. That one. This one. This is 2.97. This one is 2.27. I keep what? I don't like the smell of. Oh, it's open. You need the close one. That one's good. Oh no, I just flashed Hey. my bread. Yeah. I flashed one on my bread. Oh, nice. Alright, so where are you? I will. Hurry up! Here, we found that. This is a 19.97 That's good. 3-ounce bottle. Okay. Very good. We need to find your purple one. So yun nga mga beshi, kung makikita nyo sa video, meron kami mga pinamiling items na hindi siya part ng grocery. Yung mga items na yon or needs ng mga bata ay kinukuha namin sa kanilang child benefits. Yung child benefits mga beshi, yun yung galing sa government. So monthly meron silang nare-receive nun. Syempre, tinatabi namin yon for their future, for their schooling. And syempre, yung other needs nila. So, yun nga mga beshi, isang tipid tips pa, Kung mamimili kayo, wag na kayo magsama ng bata. Itaon nyo pag sila'y nasa school. Kasi pag may bata, sobrang gastos din. And, buti na lang, yung aming anak is parang natututo na siya na magtipid din. Unlike dati, nung bago siyang dating dito sa Canada, as in lahat ng may turo niya ay kailangan bilhin kasi hindi siya umaalis. As in, lulupagi siya or ayaw niyang umalis dun sa lugar na may gusto siyang bilhin, as in umuiyak pa nga siya. So yun nga mga beshi, so tapos na tayo mamili sa Walmart and pauwi na kami sa aming bahay. And yun nga mga beshi, yung total na napamili namin is nasa $92 sa Walmart, which is ang usapan is $20 lang. Pero kung ililes natin yung mga items na hindi siya kasama sa grocery is pasok pa rin naman sa $20. So, yan nga mga beshi, makikita nyo sa video yung mga pinamili namin. So, marami na rin siya sa 100 Canadian dollar. So, matitipid na namin siya for almost 1 week. So, okay na rin. So, yun nga mga beshi, isang tipid tips pa, Kung gusto nyo talaga makatipid, mas maganda na magluto na lang kayo sa bahay kaysa yung kumain pa kayo sa labas. So, yun lang mga beshi, yan yung mga tipid tips na may share namin sa inyo. If you want more video, just follow for more. Thank you!